Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagpatuloy ako sa kasipagan ko magtrabaho, Tia Sofia. At may isang pagkakataon, nanalo ako sa raffle draw at isang baboy ang gantimpala ko. Naisipan ko tuloy ang mag-alaga ng baboy para madagdagan ang kita at may pakinabang ako kung maibenta. At nagtanim-tanim din ako ng mga gulay sa paligid ng aming bahay at maibenta rin ang mga halaman. Sinita ako ng nanay sa sobrang pagkaabala ko at ganito po ang mga sumunod na pangyayari. But times change to turn dreams. Ay, hindi na yata gumagaling ang ubo mo, Angeli. Baka naman apektado ka sa mga inaalagaan mong baboy at manok. Hindi naman siguro, inay. Dahil may nagturo sa akin na may alam tungkol sa bagay na yan para hindi magreklamo ang mga kapitbahay. Malayo naman sa kabahayan itong kulungan ng baboy at mga manok. Kaya kung magbakasyon ka pa sa trabaho mo, ay... Huwag kayong mag-alala, inay. Kaya ko to. Hindi pwede akong huminto sa trabaho ko. Baka tumawag na naman si Fatima. Ay, huwag mo masyadong kinukonsente sa gusto niya ang kapatid mo. Sumusobra na yata siya eh. Malaki ang gastos doon sa lungsod, inay. Kinausap ko na ibibigay ko lahat ang pangangailangan niya. Basta magpursige sa kanyang pag-aaral.
Ay, oo nga pala. Maalala ko si Frank. Hayaan na ninyong lalaking yun, inay. Dahil makasarli. Ay, may mali ka rin kung minsan. Hindi mo kasi siya binibigyan ng pagkakataon. Eh, bigyan mo naman kasi ng panahon naman yung sarili mo. Saka na po, Nay. Pagtapos na si Fatima. Oo nga pala, lalabas ako para kumuha ng kakainin ng mga baboy. Ay, maulap. Baka biglang umulan, maulanan ka. Lalalay ang ubo mo. Magdadala ako ng payong, inay. O kaya kapote na lang ang dadalhin ko. Ang daming kangkong dito ha. Pero hindi kayang kargayan ng dala kong batya. Ay, hindi bali. Tama na rin ito. Para ipakain ko sa mga baboy. Oh, masarap na ulamin yan. Lalo yung kangkong. Ipapakain ko po sa mga baboy ito, mga adyong. Ay naku, ikaw pala, Angeli. Ay, pinagkamalan kitang lalaki. Nakakapote po kasi ako. Baka biglang umulan. Ay naku, napakasipag na batang to. Oo. Kailangan po para makatapos ang kapatid ko. Makapal na rin ang kangkong doon. Halika, doon sa bukid, kumuha tayo ng kangkong. Sige po, mga adyong. Kung sakali, tulungan na lang kitang magbuhat sa kukunin mong kangtaon. Ay, umuulan na. Lalo na't may ubo at sipon ka pa. Kung hindi ako tatawag sa iyo, Ate Angeli, hindi mo na ako padadalhan? Hindi pa ako nagsweldo. Kaya hindi pa ako makakapagpadala. Ay, kailan naman? Paano? Hindi na ba ako kakain? Wala ka na bang pera dyan? Di, umutang ka muna at saka ako nabayaran. Ate, parang nakakahiya naman kung umutang ako sa ikabubuhay ko. Sige, gagawa ako ng paraan. Oo nga pala. Ipasa mo sa akin yung mga grado mo. Bakit ngayon? Saka na, pagtapos na ang semestre. Hindi mo na ipinakita ang grado mo nung nakarang semestre. Nakalimutan ko nga. At saka, marami akong ginagawa ngayon, ate. Kung nandito ka sana, ikaw sana ang gagawa ng mga term paper ko. Ang dami na naman yung binibilang mong pera mo. Oh, nakapagbinta ka yata sa alaga mo. Ipadala mo ba lahat yan kay Fatima? Magpapadala ako, inay, dahil nagsabi siya. Pero mag-iiwan po ako ng ibibili ko ng feeds. At may babayaran pa po ako. O sige, bayaran mo para makautang kang muli. Oh, at mag-ipon ka naman din. Inay, Mag-iwan ka rin ng para sa sarili mo. Mag-ipon ka. meron akong konting ipon sa sweldo ko at mga upas sa sideline ko, inay. Mabuti naman kung ganoon. Hindi mo naman nababantayan ang inyong kapatid mo eh. Hindi mo alam kung anong pinaggagawa niya doon sa lungsod. Magtiwala kayo sa kanya, inay. Lagi naman natin siyang pinagsasabihan. Bukas, padadalhan ko si Fatima at magdedeposito pa ako sa bangko. Oh, inay, gising pala kayo. Ay, Maghahating gabi na. inaalimpungatan ako dahil napansin ko na nakailaw pa dito sa sala. Anong ginagawa mo sa laptop mo? Term paper, inay. Tinatapos ko pa. Hindi ko pa tapos ang feasibility study ng isang negosyo. Ano naman yan iniisip mong negosyo, Angeli? Nako, masyado mo yatang pinapahirapan ng sarili mo.
Pinapagawa lang sa akin ito, inay. May mga suhestyon na inilahad na inaayos ko lang. Maalala ko. Tapos na ba ang eksamen ng kapatid mo? Itong linggo na raw na ito, inay. Oh, ipaalala ko na naman. Magbakasyon sana kahit ilang araw lang. Sabihin mo sa kanya. Sige, ipapaalala ko sa kanya. Kahit pagkatapos ng makuha ko ang mga grado niya, para makita rin natin siya. Kung hindi siya uuwi, tayo ang pupunta doon sa kanya sa Manila. Hindi ko maharap, inay. At hindi ko po maiiwan ang trabaho ko. Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay sa lahat ng dula na ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Lalo na dito sa dulang Recuerdos de la Vida. Sa ngayon, isa na namang liham ang ating natanggap at ating isadula dito sa ating programa. Ang sulat na ito ay nanggaling sa nagngangalang Angeli. Ganito ang sulat ni Angeli. The times change to turn dreams. Dear Tia Sofia, isa po ako sa mga masugid na tagapakinig ng lahat ng drama na ginagawa ninyo diyan sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Lalong-lalo na itong Recuerdos de la Vida. Nakakaaliw ang mga napapakinggan na nasasadula galing sa iba't ibang lugar. Hiniling ko rin na itago ninyo ako sa pangalang Angeli. Dalawa kaming magkapatid. Pero ang problema, sobra ang pagka-spoiled ng aking kapatid noong nag-aaral pa siya. At ito ang gusto kong ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng dulang ito. Kung ano ang mga kaganapan, ito po ang aking sisimulan. Ganito po ang mga pangyayari. May trabaho ako bukas, Frank. Kaya hindi ko maharap na sumama sa iyo na mamasyal. Lagi na lang, hindi mo ako pinagbibigyan. Wala ka ng panahon sa akin. Ano ba naman yan? Alam mo na busy ako sa trabaho ko. At malaki ng gastos ng kapatid ko sa pag-aaral niya sa lungsod. Ang kapatid mo na lang ba ang importante sa'yo? Hindi sana si Fatima ang dahilan ng hindi natin pagkakaunawaan. Pero hindi mo ako maunawaan. Sige, malaya kang maghanap ng iba. Ganyan ang gusto mong mangyari? Hindi mo ba ako mahal? Makasarili ka, Frank. Mahal kita. Kahit masakit, nakalimutan mo ako. Sige na. Kahit bukas lang. Ihintayin kita. Ikinalulungkot ko, Frank. Sayang ang kikitain ko bukas. Kung sabihin mo na mukha akong pera, wala akong magagawa. Gusto ko na makapagtapos ang kapatid ko bago ko isipin ang sarili kong kaligayahan. Matagal na naghintay si Frank. Parang galit ang itsura niyang umalis. Hindi na siya nagpaalam sa akin, anak. Niyayayan niya akong mamasyal, inay, pero wala akong panahon.
Angele, hindi lang sana ang kapatid mo ang iisipin mo. Inay, kailangan kong ibigay ang lahat ng kailangan ni Fatima. Yan ang pinangako ko. Basta magpursigisa sa kanyang pag-aaral. Kasalanan namin ng tatay niyo. Kahit mahirap ang buhay namin noon, ay pinagbibigyan ng itay mo ang iyong kapatid. Sobrang pagka-spoil. Paano? Mahal na mahal niya si Fatima. Pero sobra ang kasipagan mo, anak. Hindi mo ba napapansin ang katawan mo? Nangagayayat ka na. Oo nga po, Inay. Dahil sa puyat at pagod. Kaya kailangang magpahinga ka rin paminsan-minsan. Hindi ka man lang lumiliban kahit holiday. Nagtatrabaho ka. Kailangan, Inay. Dahil araw-araw tayong gumagastos. Kailan lang kita pinadalhan, Fatima? Naubos na naman? Ate, may binayaran ako. At saka, hindi ako makatanggi sa mga barkada ko. Kung minsan, dito sa boarding house kami nagja-jamming. Baka nasulsulan ka na magbisyo. Ay, iyan ang huwag mong gagawin. Huwag kang mag-alala, Ate Angeli. Kahit nakikibarkada ako, ay hindi ko naman pinababayaan ang aking pag-aaral. Ayaw kong daigin ako ng mga magagaling kong kaklase. Maraming salamat kung ganon. Panatag akong magtatrabaho. Sana umuwi ka kung semestral break nyo. Hindi ka na umuwi nung summer. Nag-summer class ako noon, ate. Tingnan ko lang kung makakapagbakasyon ako. Mga hindi bali at matagal pa naman. Oh, ate. Kailan ka magpapadala? Wala pang sweldo. Pero tignan ko kung makakautang ako. Ano yan? Inuubo ka na naman, anak. May sipon ka pa at halata ko. Nanghihina ka yata. Naninibago ako sa pagbabago ng panahon ni Nay. Iinom na lang ako ng gamot. Sana magpahinga ka naman kasi. Hindi pwede na magbakasyon ako, Inay. Mababawasan ang sweldo ko. Mabuti sana kung hindi ka laging nag-o-overtime. Dapat, Inay, para madagdagan ng sweldo. Sige po, at kukuha ako ng gamot na iinumin ko. At saka matutulog po ako. Maaga na lang akong matutulog dahil bukas pala ng hapon ay may sideline ako. Tika. Ako na lang ang kukuha ng gamot. Hayaan mo na yung sideline na yan. Magpahinga ka muna. Hintay lang. Diyos ko, huwag po ninyo akong pabayaan. Huwag sana ninyong ipahintulot na magkasakit ako. Dahil hindi pa tapos si Fatima. Nagdahilan si Fatima noong ipaalala ko sa kanya ang pagbabakasyon na sa semestral break. Nasaktan ako noong hindi niya ako pinaunlakan. Kaya naglibang-libang ako sa pamamagitan ng sobrang pagtrabaho na para na akong kalabaw. Hanggang nagkasakit ako, Tia Sofia. Dahil doon, pumayat ako. Kinausap ni Inay si Fatima na sana magbakasyon naman. Umuwi nga si Fatima at ganito ang mga kaganapan. Bakit ka pumayat, Ate Angeli? Naaawa ako sa itsura mo. Ay, sobrang sipag ng ate mo. Kahit masama ang pakiramdam, trabaho lang ng trabaho.
Para sa iyo ang lahat ng aking sakripisyo, Fatima. Ang gusto ko, makatapos ka. Ate Angeli, Salamat. At pinagbigyan mong hiling namin ni Inay na magbakasyon ka. Namiss ka namin, kapatid ko. Ay, oo nga pala, anak. Dala mo ba ang mga grado mo? Ay, masaya kami ng ate mo kung makita namin. kuwan po inay, nakalimutan ko. At saka, hindi ko pa nakuha lahat. Hindi bale. Ang importante ay nakabakasyon ka. Ipadala mo na lang. Ang ibig kong sabihin, pakipicturan mo at saka mo ipadala sa messenger mo. Ay, Angeli, anak. Bakit lumuluha ka ata? Napilitan si Fatima na ibigay ang mga grado niya, Inay. Pero marami siyang bagsak. Ano? Paano na lang mga sakripisyo mo? Hanggang nagkasakit ka pa nga at hirap na hirap ka na sa pagtatrabaho. Wala akong hindi ginawa, Inay. Kung ano ang hinihingi niya, ibinibigay ko. Kaya masakit ang loob ko. Ay, maunawaan kita. Sana tinawagan mo at pinagalitan mo na lang. Baka mas lalo kung pagalitan ko pa, Inay. Baka kung anong gawin niya. Ay. Ano ngayon ang plano mo, Angeli? Pauwiin mo na lang. Wala pa akong maisip na plano ko, Inay. Parang hindi ko matanggap na nabigo ako. Ay, pero anak, Iisipin ko pa kung ano ang mabuti kong gawin, Inay. Hindi ko sana sasagutin ang tawag mo sa akin, Ate Angeli. Dahil masyado akong nahihiya sa'yo. Ikaw ang magdesisyon, Fatima. Kung hindi ka na mag-aaral, mas mabuting umuwi ka na lang. Hindi mo naman pinagbubutihan ang pag-aaral mo. Kaya mas mabuti na lang na umuwi ka na. Ate, alam ko naggalit kayo sa akin. Masama ang loob ko sa iyo, Fatima. Patawarin ninyo ako. Pakiusap. Huwag ninyo akong pauwiin. Nahihiya ako. Pinahiya mo ako, Fatima. Marami akong gastos sa iyo. Ate, kung ayaw mo na akong papag-aralin, sige, uuwi ako. Sige, umuwi ka. Kung gusto mong pag-aralin pa kita, dito mo na ituloy ang pag-aaral mo. Oo, ate. Asikasuhin ko ang pag-transfer ko dyan. Kaya, nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Akala ko ba, kinalimutan mo na ako, Frank? Hindi ko inaasahan na magpapakita ka pa sa akin. Umuwi na pala si Fatima. Kung pinakinggan mo sana ako noon, masaya na sana ang binuo natin na pamilya. Hindi na ako umasa sa ganyan. Dahil makasarili ka. Hindi mo ako naintindihan. Bakit nandito ka pa? Wala ka namang kailangan na habulin sa akin, ha? Tignan mo ang itsura ko. Oh. Pagkatapos mo akong talikuran, ay wala ka nang dapat balikan pa. Hindi ako nagsasawa na mangarap, Frank. Kung ganon, hindi na ako magtatagal, Angeli. Sige. Ikinalulungkot ko,
Frank, kung iibig pa ako, siguraduhin ko na hindi tulad mo na makasarili. Happy birthday, Ate Angeli! Oh, 2 regalo ko sa iyo, ha? Heto ang una. Bakit? Ano to? Buksan niyo para malaman ninyo. Pinapanervyos mo naman ako. Hindi naman kaya singsing o kaya relo? Wala akong ibibili ng singsing at relo. Dahil mumurahing kwintas lang, ay humihingi pa ako ng pera sa inyo. Aba! Salamin? Piliya ka talaga! Ito pa ang isang regalo ko sa iyo, Ate Angeli. Ito ang gusto mo. Kaya ako na ang magbubukas para sa iyo. Ano ba yan? Class cards? Hayan. Tingnan niyo, Ate Angeli. Wow! Matataas ang mga grado mo, Fatima. Binabati kita. Sa ikalawang pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin, ate. Hindi ko na kayo binigo. Sa wakas, Tia Sofia, nakapagtapos ng pag-aaral si Fatima. Bagay na nagpasaya sa akin ng lubos. Ganon din ang nanay namin. Ang regalo niya sa akin na salamin ang lagi kong nakikita at kung minsan natutuwa ako. Dahil pag nagsalamin ako, nakikita ko ang sarili ko. Nagbago na ang aura ko. Tumaba na ako, hindi kagaya noon, payat na payat, at laging problemado ang aura ko. Ngayon, masaya na ako. Nagtatrabaho na rin si Fatima, at masaya na kaming magkapatid, kasama ang nanay namin. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Angeli. I have loved you more than I could. Isa kang ulirang kapatid, kaibigang Angeli. Ikaw ay isang uliran. Ang Diyos sana ang papatnubay sa inyo. Salamat sa inyong paglahok dito sa ating dula. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang nasa dulang kwento ng buhay ni kaibigang Angeli. Ito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang kwento ni Angeli ay isinaayos para sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon at production supervision Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Loving too much.